At ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque for 37.5 million. Tama? Yes, Your Honor. Thank you. I would just like to manifest, Mr. Chair, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued na issue kay Mr. Farda. Ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher itong cash advance ay necessary, incurred lawfully and under her direct supervision. Mr. Farda, nung nakuha mo na yung cheque, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Your Honor, yan po ay withdrawin ko. Pero sa pagkakaalala ko po, hindi po agad na withdraw eh. Ano po ata ng kinabukasan pa. Kasi sa pagkaalam ko po, ang bangko wala pong ganyan atang. Withdraw niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung pong 37. Okay. Yung pagka-withdraw niyo yung pondo, saan niyo po dinala? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million. Ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po dun sa quarterly activities na binibigay po niya. Yes. Doon na nalalaman. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasamit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganon po ba? Yes, Your Honor. So, nandun din siguro sa quarterly activity plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya eh. Meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay doon sa quarterly activity plan? Opo. Okay. Thank you. Pag ibinibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Okay. Kasi ganito ang aking pagtatanong, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag nakuha mo na ito, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. For 2023, Mr. Edward Farda, you prepared 3 disbursement vouchers, 37.5 million. Tama? Tatlong 37.5 million. Yes, Honor. Tama Yung po. bang nangyari doon sa unang 37.5 million, yung second quarter disbursement voucher at saka yung third quarter disbursement voucher, parehas po ang nangyari? Yung ginawa po ninyo? You mean parehas? Yung Yun yung ano. in-encash nyo yung cheque, Opo. Yes, Your Honor. Opo. i-roll ninyo, tapos ibinigay nyo kay Colonel Dennis Nolasco. Yes, Your Honor. Pero hindi po buo lahat yun. Yan, yung ibig sabihin, meron pa bang ibang tao, maliban kay Colonel Dennis Nolasco, na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So, Sa kanya nag-iisa lang siya talaga. Yes, Your Honor. For the 3 checks
Yes, Your Honor. worth 37.5 million Tatlo po. each. Opo. Tama? Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Now, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque nung first, second, and third quarter, sabi mo kanina, wini-withdraw mo sa bangko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa inyong mga sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo dinideposito sa bangko, nandun lang sa vault. Nasa vault lang po, Your Honor. Okay. And inaantay po ninyo na mag-provide sa inyo si Colonel Nolasco ng quarterly activity report or plan. Yes, Your Honor. Thank you. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds after gumawa po ng disbursement voucher. On the same day, Mr. Farda na na-issuean ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda? Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po. Yes. Per quarter po, Your Honor. 3 times 37.5 would equal 112.5. Tama po. To emphasize, itong napakalaking halaga ng cash advance ayon sa vouchers ay necessary, lawful, and incurred in the office of the Vice President ayon sa certification ng ating pangalawang Pangulo sa mga disbursement vouchers. Mr. Farda, nung nakaraang hearing, ayon kay Attorney Camora, kilala po niyo siya? Taga-COA? Hindi? Your Honor. Attorney Camora just accepted your accomplishment reports as correct despite the blatant red flags. On February 2023, you encashed 37.5 million check and made, tama po ba yun? Sinabi ko. 20 February 2023, in-encash mo yung 37.5 million check, yung first quarter. I'm not sure lang po dun sa exact date ko, mga 20, Okay, pero- 21, something, mga ganyan, 20, 21, 2023. mga ganyan po. Kasi ang first quarter, January, February, March. Tama? February po siya. February. Thank you. But in the report, you made 7 disbursement in 7 different locations. Would that be true? Your Honor, ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. Abay ko pa na. Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel ng, Nolasco rin ang gumagawa nitong yan siya po ang ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Yan pong So, 7. ibig mong sabihin, yung first quarter na 37.5 million check, ang gumawa ng 7 disbursements in 7 different locations ay si Colonel Dennis Nolasco. Hindi po kayo. Hindi po ako si Teso po. Yung pong total amount of 37.5. Yes, Your Honor. So, for the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisburse niya in 7 different locations. Your Honor, may hindi po yan buong 37 na ibibigay sa kanya. Mostly weekly po yan eh. Mga weekly po, mostly weekly. And what would be the average amount na ibibigay mo per week? Your Honor, kailangan po ba mag-details ng, pwede ko bang hindi i-details yung amount? Or Ano po? pwede ko po bang hindi i-details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit hindi mo po? Hindi po ba masyadong confidential na? Sige po. Your Honor, nagre-range po siya sa 4 to 6 million po. Okay. No. Kasi doon sa pag-liquidate po ninyo, for example, yung first quarter, yung 7 disbursement were made
yung February, sa Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. May I ask, posible po ba ito? Your Honor, hindi po kasi ako ang expert dyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niya. Okay, thank you. In last 15 March 2023, the report says that 26 disbursements were made. Are you aware of this? Your Honor, kay trabaho po kaya ni si security officer. So, Okay. siya po. Kasi kung Mr. Farda, titingnan ko po yung mga lugar kung saan po nag-disburse. Alalayo po eh. Kaya ang tanong ko, kaya posible ba ito sa paningin po ninyo? Your Honor, hindi ko po kasi masabi kasi siya po ang nagtrabaho niyan. So, hindi po ako expert yan. So, parang sinasabi mo, siya dapat ang sumagot sa katanungan ko. Diyan po sa question na po yan. Yes, Your Honor. Yeah, thank you. Now, COA, sa inyong mga rules and regulations at saka protocol, required ang liquidation at saka accomplishment reports. Tama? Tama po, Mr. Chair. Now, please explain to us, ano po ang purpose ng liquidation at saka accomplishment report? Yung accomplishment report po ay part ng liquidation. Yung liquidation po kasi is parang explanation kung paano na disburse po yung confidential funds na kinash advance ni SDO. Okay. Now, would a broad enumeration of the expenses be sufficient or in compliance with the liquidation and accomplishment reports? As long as andun po siya sa mga expenses na allowed sa joint circular. Now, in your protocols, how are we certain that the funds were properly spent? Could you please explain to us? Based po dun sa requirements ng joint circular, they are required to submit these documents na to support yung liquidation po nila. Now, let's go to dun sa payment of reward. Di po ba? Meron yan, di po ba? At isa yan sa pwedeng paggastusan ng confidential fund. Yes, Mr. Chair. Correct? Hindi po ba ang requirement dyan, if I remember it right, kailangan merong report on success bago ibibigay yung reward? Would that be correct? Mr. Chair, documents evidencing the success of the information gathering po. Tama? Yung sinabi ko. Yes. Now, nandito rin naman po kayo ng mga nakarang hearing. At sinabi ng mga representatives ng Philippine Army. Nandito po kayo noon eh. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. And according to their answers to the questions of the members of this committee, they denied na nakatanggap po sila ng pera mula sa DepEd para sa YLS. Tama? Tama po, Mr. Chair. Pero ito, sinabi nila, nagagamit ito sa pag-liquidate ng confidential funds ng DepEd. Parang ang explanation po dati is yun na po yung proof na naging successful po yung operations. Yeah. Mr. Farda, would it be correct na bilang ikaw ay SDO, ikaw rin ang in charge sa paggawa ng liquidation and accomplishment reports? Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. At yung tatlong 37.5 million na iyong natanggap ay ginawan mo ng mga ganito, yung liquidation and accomplishment reports. Yes, Your Honor. Yes. Dito muna tayo sa first quarter. Comsec, paki-flash yung liquidation report for the first quarter of 2023. Naalaala mo pa ba ito? And you're aware of this. Now, Yes, Your Honor. ayon dito sa
liquidation report na ito, you certified na yung cash advance na 37.5 million ay ginamit para sa payment for operation MOE expenses ng DepEd. Tama? Yun po ang nakalagay. Yes, Your Honor. Payment for operational and MOE expenses ng DepEd. Ang nakalagay nga it says operational MOE expenses of the Vice President / Secretary of the Department of Education. Tama? Pero, Your Honor, nagbe-base po yan kasi dun sa dapat pagkagastuhan po ng confidential fund, yung rental, sa business. Pero yun po ang nandun sa kwan na sinamit po ninyo sa COA. Yes, Your Honor. Sa linya po ng amount to be refunded, blanco po ang box. Tama? Yes, Your Honor. Ang ibig sabihin niyan, wala po kayong isinole sa ahensya na naiwan sa 37.5 million. Would that be correct also? Yes, Your Honor. Yes. At si Vice President mismo ang nag-certify na nagamit at naubos ang buong cash advance na 37.5 million for the purposes it was meant to be used. Tama rin po. Para ma-certify po ninyo na tama ang data na nakalagay po sa liquidation report, ibig sabihin ito ay alam mo kung saan ginamit yung cash advance. Would that also be correct? Yes, Your Honor. Okay. Ibig sabihin, alam mo kung saan at kanino napunta ang pera. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Now, since we have the liquidation report dyan, gusto ko pong tanungin sa inyo, ano ang payment of operational MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department? Ano po yun? Ano ang ibig sabihin? Ano ang included sa payment of operational / MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department? Sigurado ako, alam mo dapat ito Dahil sinabi mo rin dito kanina sa aking pagtatanong, tama po yung mga nakalagay doon sa liquidation report. Tama? Your Honor, ito pong to liquidate the cash advance granted for payment operational / MOE expense of the Vice President Secretary covered by check. Ito po kasi yung nakalagay din dun sa disbursement voucher. Yeah, pero ang ibig sabihin nun po, doon sa liquidation report na yan, alam po ninyo, Mr. Farda, being the Special Disbursement Officer, na alam po ninyo what are included doon sa payment of operational and / MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department. Kasi yun po ang nilagay nyo po doon sa liquidation report Actually, Your Honor, ito po lang yung nakalagay dun sa disbursement voucher, pero as to sinasubmit po dun sa COA, nagbe-base po ako dun sa documentary evidence of payment. Yun po talaga pinagkagastusan ng pera. If that is the case, Mr. Farda, hindi po tama yung pag-certify nyo when you certify to the correctness of the data. Do you agree with that? Your Honor, Dahil ikaw na mismo nagsasabi na hindi mo alam Your Honor, ito po kasi nakalagay sa disbursement voucher. Ang ibig sabihin po kasi dun sa nitong pong liquidation ito, ililiquidate ko po itong 37.5. So, sinunod mo lang kung alin ang nakalagay doon sa DV o disbursement voucher? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, paano mo malalaman o masasabi na tama ang data na nandun po sa disbursement voucher? Your Honor, nakalagay naman po dun sa yung 37.5, then sa checker rin, so tali po sila Now, may I know if alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng operational at saka MOE expenses, Mr. Farda? Would you know? Your Honor, yung po kasing operational dyan, Hindi, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng operational at saka MOE?
Yes or no? Yung pong sa MOE, Your Honor, allotted po yung 37.5. Yung pong inilagay po dyan, MOE po sa... Hindi, pero ang tinatanong ko po kung alam niyo po ang ibig sabihin ng operational at saka MOE. These two are expenses. And would you know, dapat alam po ninyo na ano ang operational at saka MOE expenses. Your Honor, yung pong payment for operational, ang ibig kong sabihin dyan is yung paggastos po ng confidential fund sa confidential operation. Kasi, Mr. Naiisip nyo ba yung sagot po ninyo sa akin na nagagamit sa operational and MOE expenses yung confidential funds, Mr. Farda? May implication po yun eh. When you say, inaamin mo, na yung confidential funds were used for operational and MOE expenses which were in your liquidation reports, the confidential funds of the DepEd were not evidently used for confidential expenses. Kung yun po ang nakalagay. That is the implication of your answer, Mr. Fajardo. Your Honor, hindi ko lang po siguro nalagyan ng operational confidential operations. Doon po kasi ginagastos. So, hindi mo nalalagyan ng adjective na confidential operations. Opo. Yes, Your Honor. And the document states or shows that you and the Vice President certified to the correctness of the liquidation report. Kayong dalawa po yung pirma, di po ba? Nagperma po kami, yes. Yeah. Dapat alam mo ito. Kasi, pag ganito ang sinasagot po ninyo, baka malubog po kayo.